16 hanggang 18 taon na pag-aaral, mabibigat na training, sunog ng mga balat, paltos sa paa at kamay, madugong examinations, sangkatarbang requirements, interviews at applications. Ilan lang yan sa mga proseso na pinagdaraanan para maging isang ganap na pulis. Subalit ang lahat ng yan ay tinapon lang ng 6 na kapulisan ng Maynila. Matapos na maaresto ang mga ito dahil sa kanilang ginawang pagnanakaw, pananakit at pang-aabuso sa ilang mga residente ng Makati City. Maynila dahil sa sunod-sunod na pang-hold up sa lungsod ng Makati. Ang mga suspect hindi lang umano tumatangay ng pera at gamit, kundi nanakit din ng mga biktima. January 28, 2026, nang magkagulo ang mga residente sa Arsonville Street sa Barangay San Isidro, Makati City. Nagulat sila sa eksenang sa akala mo ay sa action movie mo lang mapapanood. Sa nasabing oras kasi inaresto ng Makati City Police ang 6 na tauhan ng Manila Police District. Base sa ulat, pasado alas 7 ng gabi ng nasabing araw nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Substation 4 ng Makati PNP. Base sa kanilang natanggap na tawag ay hinolda pang ilang mga residente sa area at sinaktan ng 6 na lalaking nagpakilalang mga tauhan ng Manila Police District. Ang lugar na ito ng San Isidro ay nasa ilalim pa ng jurisdiction ng Makati PNP at wala din silang natatanggap na coordination mula sa Manila PNP na magsasagawa sila ng operasyon sa area, bagay na isa ng red flag. Kaya naman, agad na nagtungo ang Makati City Police sa lugar. Nalaman din kasi nila na armado ang 6 na kalalakihan. Sa kuha ng CCTV ng bandang alas 7:48 ng gabi ay nakita ang pagdaan ng 5 motorsiklo sa eskinitang ito sa Arsonville Street sa Barangay San Isidro, Makati City. Maya-maya pa ay makikita na ang pagdating ng mga tauhan ng Makati City Police kasunod ang police mobile. Nang maabutan ng mga target ay agad nilang sinita ang mga ito. Sinubukan pang lumasot ng 6 at nagpakilala ng mga pulis Manila. Subalit hindi nagpasindak sa kanila ang mga pulis Makati at agad silang pinadapa at dinisarmahan. Pagdating sa Makati Municipal Police Station, napag-alaman nila na ang 6 ay totoong ang mga tauhan ng Manila Police District. Noong una, sinabi ng mga ito na nasa lugar sila dahil sa may ginagawa silang buy-bust operation. At habang hinahabol umano nila ang mga suspect, ay umabot ang grupo sa Makati City. Subalit magugulat ka dahil hindi ito ang lalabas sa investigasyon. Kasabay kasi ng pagkakahuli sa 6 ay sunod-sunod na dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Makati ang hindi lamang isa na mga nabiktima ng grupo. Una na rito ay ang PhilAm National na tinago nila sa alias na Romel. Ayon sa biktima ay nagtungo siya sa Malate, Manila, kung saan ay may nakilala siyang 2 babae. Mula sa Malate ay sinamahan siya ng 2 sa Makati City para kunin ang ilang mga gamit niya doon. Subalit pagdating nila sa Makati, ayon kay Romel ay bigla na lamang silang hinarang ng grupo ng kalalakihan na nakamotor. Tinutukan umano siya ng isa sa mga ito ng baril at pinadapa bago ginapos ang mga kamay. At saka tinangay ng mga ito ang kanyang mga gamit. Maliban dito ay pinilit pa siya ng grupo na buksan ang kanyang GCash at mag-transfer ng pera. Ilan sa mga nakuhang gamit nito ay ang mamahaling cellphones, ATM, credit cards na nasa kanyang wallet at pera na nagkakahalaga ng $9,000. Nang iharap nila ang PhilAm sa mga suspect ay positibo nitong kinilala ang mga grupo na siya ngang nang hold up sa kanya. Bagay na napatunayan naman dahil na-recover mula sa mga ito ang gamit ng PhilAm, kabilang na ang mamahaling cellphone. Bagamat bigo sila na makita ang mga cards at pera ng biktima. Binilada pa pulis kami. Pagkatali nila ng kamay ko na patalikod, hinablot na nila yung bag ko at saka dinukot sa bulsa ko yung wallet. Yung taong yan, hindi ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko at tinutok sa mukha ko yung baril niya kulay itim. Yung napansin ko lang doon sa baril niya kulay itim. Tinutok niya sa mukha ko yung tao na yan. At umapak din yan sa akin.
bago tumakbo, hinapakan ako niya. Hindi pa dito nagtatapos dahil isa pang lalaki ang dumulog sa tanggapan na nagpakilalang Manuel na residente ng Arsonville Street, Barangay San Isidro. Napag-alaman nila na matapos ang ginawa sa PhilAm ay hindi pa nakontento ang grupo, sa halip ay nagtungo ang mga ito sa Arsonville Street. Nang madaanan nila ang biktima na si Manuel, palabas pa lamang umano ito ng bahay para sana bumili ng bigas nang bigla na lamang siyang saktan ng mga ito. Nakuha mula sa kanya ang 700 pesos na pambili niya sana ng bigas at cellphone. Pinaso pa umano siya ng mga ito ng lighter at pinipilit na buksan ang kanyang Gcash, subalit wala itong laman. Noon, yan dumating sila. Tapos, sabay ikap-kap ng bulsa ko, kinuha ang pera ko sa cellphone. Kasi yan ang cellphone, pilit nila bubukas sa akin ng Gcash ko eh. Sabi ko, walang laman yun, sir. Para patotohanan ng kanyang parata, ay 2 testigo ang isinama ng biktima na nakasaksi sa mga pangyayari. Dahil sa mga nakalap na impormasyon ay nagdesisyon ng Makati City Police na magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon. Sa ginawa nilang pagtatanong-tanong sa mga residente ng Arsonville Street, Barangay San Isidro, Makati City, ay ilan pang nakakabahalang impormasyon ng kanilang nalaman. Ayon kasi sa mga residente doon na hindi ito ang unang beses na pumasok sa loob ang grupo. Ayon sa kanila, halos gabi-gabi ay naroon ang mga ito. Ang modus ay sapilitan ng mga ito na nang-aagaw ng pera at cellphone sa mga residente. Kapag pumalag ay tinatakot nila ang mga biktima na tataniman ng iligal na gamot at ikukulong. Bagay na ikinatakot ng mga biktima lalo na at nalaman nila na tunay na mga pulis ang mga suspect. Kaya naman walang naglakas ng loob na magsumbong. 5 beses na ako na nakapkapan niya, nakuha ng cellphone. Saan nga, pambili ng gamot ko nakuha pa nung isang pulis eh. Sabi ko, sir, wag ho yan. Pangbili ko ng gamot yan. May sakit po ako. Wala, hindi na ako pinakaim. Minura lang. Po, inaraw-araw po nila dito. Kumbaga, kilala po namin pag pumapasok dito. Kumbaga po, kinukuhaan po nila ng pera. Tapos, cellphone. Kung ano po, mga nakakapirahan nila dito. Sobrang trauma kasi, nananakot po yun sila eh. Kawawa po talaga kasi po parang inuubos na nila yung mga pinagtrabahuan ng mga tao rito. Kinatakot po nila. Ilabas mo namin na yung pera mo. Tapos dinasaktan po nila. Maliban sa mga una ng lumutang na biktima ay isa pang ginang ang dumulog sa tanggapan ng kapulisan ng Makati. Sa pagkakataong ito ay positibo rin itong kinilala ang 6 na suspect na siya umanong ng hold up sa kanya noong September ng nakaraang taon ng 2025. Ayon sa ginang, tulad ng modus ay tinutukan siya ng baril ng mga suspect at nakuha sa kanya ang kanyang mga alahas. Hindi pa nakontento ay kinontak pa ng mga ito ang kanyang anak at pinag-send ng halagang 50,000 pesos kapalit umano ng kanyang buhay. Bilang patunay ay nagawa pang ipakita ng ginang ang mga screenshot ng mga messages ng mga suspect. Sila po yun. Yung isa po nga doon, yung sasampal pa sa akin eh. Kasi po, naiyak na ako ng iyak ako noon. Kasi po, ayoko makulong. Sabi, baka mag-inerte dyan, baka sampalin pa kita dyan. Hindi mo bibigay yung 50K, kukulong namin to, pupunta na daw po sila ng opisina para ikulong ako. Agad din namang nakuha ng Makati Police ang ilang dokumento tungkol sa sinasabing operasyon ng mga suspect, kabilang na dito ang kanilang SDEU Coordination Form para sa MPD Area of Responsibility na may petsang January 28, 2026 at ang Notice to Explain na kanilang pinadala sa immediate supervisor ng 6. Sa salaysay ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin ay may ulat umano na nagsagawa ng anti-drug operation ng mga suspect sa labas ng kanilang official area of responsibility noong January 28, 2026. Subalit hindi ito sapat para pagtakpan ng kanilang ginawang kasalanan. Isa pa ay wala silang naging koordinasyon sa mga pulis ng Makati. Maliwanag din ang mga ebidensya at salaysay ng mga biktima sa krimen na kinasangkutan ng 6. Sila sa Manila Police District pero tumawid po sila sa Makati. Wala po silang coordination, wala po silang operational clearance para mag-operate po sa Southern Police District, AOR. Dahil dito ay kinumpirma ng NAPOLCOM na ang 6 may official nang inaalis sa serbisyo. Ang 6 din ay sinampahan na ng multiple counts of robbery. Ang 6 na pulis ay kinilalang sila Police Staff Sergeant Mark Louis de la Cruz sa Upan, Patrolman Marshal Onayan Marinas, Patrolman Edernor Onayan Marinas, Patrolman Cuevas Valencia,
Patrolman Mark Allen Robben Viana, Patrolman Aaron Paul Villasis Hoves, Patrolman John Vaste Bonagua Vertudes. Tila sampal naman ito sa kauupo pa lang na PNP Chief General na si General Jose Melencio Nartates Jr. Mantakin mo, halos kasabay ng pagtanggap niya ng 4 na bituin ay saka nang harabas ang 6 na pulis na ito sa Makati. Buena manong pasalubong kay Nartates ang ginawa ng 6 na pulis. Panawagan ng netizens kay General Nartates, sana ikalusin nito ang mga eskalawag sa PNP. Ngayon na siya na ang hepe at pagsisibakin niya ang mga pulis na dumudungi sa PNP para hindi na pamarisan. Dapat po masugpo po yung mga ganyang klaseng pulis. Imbes na magprotekta sa mga sibilyan, sila pa yung mga nagsasamantala. Nagngingit-ngit naman sa galit si Mayor Isko Moreno dahil sa kahihiyang binigay sa kanila ng 6 na pulis na nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Marahil inakala ng 6 na walang makakakilala sa kanila sa Makati, pero nagkamali sila ng lugar at mga taong biniktima.